So, hello guys. So, ngayon araw is pupunta kami sa kamag-anak ni Papa. Pinsan niya. So, ito yung pupuntahan namin na every time nandun ako, i-broadcast niya. I-broadcast niya, proud na proud siya na mayroon siyang kamag-anak na sikat dito sa Gujarat. So, every time nandun ako, so lahat ng mga kapitbahay nila is pumupunta doon sa bahay nila. Eh, hindi naman ako marunong mag-Gujarati, di ba? So, ngayon is, nag-invite nga sila, nakakain kami doon ng dinner. So, invite siya ng invite sa akin na mag-stay ako doon ng isang araw. Kaso hindi ako comfortable guys na mag-isa. Eh, si Nayan is, nagre-review sa taas dito sa bahay. So, hindi pwede. So, ngayon is pupunta kami sa tatlo. Ako ang mauuna. Ay, kami ang mauuna. Sila mami, sila papa. Ay, no. Si papa. Then, si mami. So, dito kami sasakay. Diyan, tatlo. So, iiwanan nila ako doon. Then, sila is may bibisitahin na kamag-anak. So, tignan natin kung tatawagin. I-broadcast na naman niya sa kapitbahay na nandun ako. Salo, mami. So guys, nandito na. Kaya mag-isa ako, yung reason is kailangan kong tumulong magluto. Ito So ang ginagawa ko ngayon is nag-prepare ng mga ingredients na gagamitin niya sa pagluluto. So dito, kapag bumisita ka or in-invite ka sa isang bahay, hindi pwede na pupunta ka dito tapos makikikain. So kailangan mo rin tumulong sa pagluluto o paglilinis. So hindi ka princess treat ng dito guys. So hindi ka gaya dun sa Pilipinas na kapag may event, na malaking event, usually, ang nagbuhugas is yung mahirap. So, dito, kahit kilalang kilala ka, or kahit na mayaman ka, lahat magtatrabaho para wala namang masabi sa'yo, diba? So, eto ngayon kasama ko si Kaki. Kaki! Hi! Hi! So, eto si Kaki. Then, ang niluluto namin na is dal tsaka rice, then chapati. Then, ako naman guys, eto yung niluluto. Ginagawa ko, nagpre-prepare. So, ito, mangga, gagawin namin salad. So, ito yung ilalagay namin. Then, lalagyan ng mainit na mantika. And sila mami is nandoon sa magiging kasama ko. Ilang tawag doon? Hindi sister-in-law. Yung mapapangasawa ni Hardik, andun sila bumisita kasi nga ipapaalam siya. Kasi bukas is may pupuntahan kami mandir. So, malayo-layo guys. Mga 10 oras ang biyahe. So, kailangan namin siyang ipaalam. So, andun sila ngayon para kausapin yung parents ng babae. Diba? Ganito dito sa India. Sabi ko sa inyo kasi, broadcast niya dito sa mga kapitbahay. Conscious. Hi, Ning. So, kanina pa silip dito sa bintanya niya. Kasi nga, tinatawag niya mga kapitbahay. So, busy ang mga kapitbahay kaya hindi niya matawag. Conscious. काहे नहीं आई हमारी फ्रेंड थी हम वही गई तू भी थे क्या अंदर रही गई Andar, apa sih? अच्छे लगा तन बता भी थी Aha. नहीं माँ Tapos na kami magluto ni Kaki. So, ito yung mga niluto namin. So, ito is atno, mangga. Mangga atno din may sili. Ito yung matira ka tanghalian nila. Then, mami, sunam? Papad. Ito yung papad. Then, meron ding samosa. Ito yung pinakapaborito guys, samosa. Then, may rice. Then, ito is chapati. Ayan, chapati. Then, yung ulam namin is black chana. Is black chana. Then, ito is chas. Hindi yan mawawala sa pagkainan, guys. Then, ito is dal. Awan doon ay. Then, so, ras. Okay. Then, ito is parang tinatawag nilang ras o kaya shake. बोले से Shake. Shake. Mango shake. मैंगो शेक Juice. Ito, papakita daw niya. Ayan na. So, sarap yan, guys. So, dahil nga season ng mangga, so madaming ganito. Then, nandito na rin sila, mami. Mami, tsaka si papa. So, ngayon naman is maglilinis na kami ni Kaki sa mga ginamit namin dito sa kusina. So, dalawa kami ang nagluto. Ayan siya. So, maglilinis muna kami, guys. We're here
You're not answering my calls. Andito na si Nayan. You're not answering my call. Who is answering your calls? No one. So, andito na si Boss Nayan, si Doc Nayan. So, kakain na kami, guys. So, ito yung, ganito kami mag-prepare ng mga pagkain, guys. Kaya, manood kayo ng mga vlog ko para magka-idea kayo kung ano yung usually ginagawa namin dito sa India kapag may visit. So, good morning, guys. So, ngayon is magluluto tayo ng tinatawag nilang buffalo. So, baka malay nyo, ipaluto to ng mother-in-law nyo or yung biyanan nyo na ayaw nang magluto. Charot. So, malay nyo, ipapaluto to sa inyo. So, ito yung ingredients niya, guys. So, ito is halo-halong mga gulay. So, sabihin nyo lang sa nagtitinda, buffalo. So, ibibigay na nila sa inyo yung ingredients. So, para siyang sa Ilocano, para siyang gulay. Ano tawag dito sa amin? Nakalimutan ko tuloy. So, pinakuluan ko lang siya ng 3 tunog. Ito, kapag tumunog na tong pressure cooker, pwede nang patayin. Then, hayaan nyo lang siya. Then, kapag medyo malamig-lamig na, guys, buksan nyo na. Kasi kapag malamig, mainit pa, tapos binuksan nyo, tignan nyo, baka sumabog sa pagmumukha nyo. So, pinakuluan ko lang siya, guys. Then, ang susunod ko naman gagawin is magtatadka na ako, maggigisa. Bawang lang. Napaka-basic lang kung lutuin. So, ito ang lulutuin ko, guys. Sisindihan natin. Ito, oh. Parang Ilocano dish lang ang peg. Pero may chas, then may bawang. Then walang pagbuong. So, painitin lang natin. Then, tinadtad na bawang. Ay, dinurog. Dinurog ko lang siya, guys. Then, ito lang ilalagay natin. Hing at saka yellow powder. Then, konting chili powder lang. Para may ano naman kahit pa paano. Hindi na siya lalagyan ng mustard seed or jeera seed. Ayan. 3, 4. Ilan na? Hindi ko alam kung ilan na. Basta 4. Basta 4 na ganito. 4 na takals. Yun yung bilhin ni mami sa akin. 4. So, lalagyan una natin ilagay is hing. Then, bawang. Dali lang niya, guys, lutuin. Bilis nga itong lutuin kaysa doon sa mga mga sabdi-sabdi nila dito. Ang dami-dami nilalagay na masala. So, eto lang. Bawang. Tapos, yellow powder. Kailangan ko ng panghalo. Asan ang panghalo ko? Laging nawawala yung panghalo ko. Then, ayun sinayan ah. Then, yellow powder. Then, ilagay na natin, ibalik na lang natin ulit ito. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam, isa po akong Ilocana. Sa aming lugar, mahilig kami sa mga gulay na direktang nakukuha sa bukid. At minsan nga ay nasa likod bahay lang. Isa sa mga paborito naming ulam ay ang dinengdeng na nilalagyan ng bagoong at ibang-ibang klase ng dahon at gulay tulad ng saluyot, okra, utong o yung mga isip nyo ha, utong, sitaw po yun, sitaw at marami pang iba. Sa huli, sinasamahan ito ng pritong isda para mas lalong sumarap. Dito naman sa India, meron silang version na medyo kahawig ng dinengdeng. Ang kaibahan lang, imbis na bagoong ay gumagamit sila ng buttermilk or chas. Ito yung iniinom namin kapag kakain kami. Halos pareho ang proseso sa pagluluto at iba't ibang gulay din ang ginagamit. Pero pure vegetarian ito at walang anumang karne o isda na sahog. Nakakatuwang makita kung paano magkakatulad ang mga pagkain ng magkaibang kultura kahit magkalayo ang pinanggalingan.